Shen Yu, salamat sa pagsasanggalang mo sa akin. Tinulungan kita sa isang iglap, huwag kang magpakapormal. Ako. Mahal kita. Anong kalokohan yan? Iniligtas kita, huwag mo akong sirain. Bawal ang pagligaw sa teenager. At saka, gusto ko ng mga abogado. Naiintindihan mo. Abogado? Anong nangyayari? Ang pakikipagnegosyo sa taong walang imik, ay parang kausap ang pader. Natapos na ang kaso, di ba? Bakit hindi ka nagre-reply? Sheng Jiaxu. Kung hindi mo dalhin sa akin ang apo kong babae ngayong araw, tatalan ako ngayon din mula sa building. Subukan mo. Paano mo ko nababaan ng tawag? Ipasa mo agad ang pera. O ipapakasal kita para gamitin ang dowry sa bahay ng kapatid. Ako. Pasensya na, kailangan ko sagutin to. Hello, nanay. Sabi ko na wala talaga ako, may padalang pera ngayon. Nasa trabaho ako. Huwag mo akong gambling habang nagtatrabaho. Pag nawala tong trabaho, wala na akong maipapadala sa'yo. Lola, huwag kang tumalon. Nakahanap na ako ng apo mong babae. Excuse me. Tinatanggap ko ang mga kondisyon mo. Aayusin natin to sa labas ng korte. Pero, Kailangan ko pa ng isang pabor. Pakasalan mo ako. ano? Tingnan mo ang kamera. Pag nalaman ni Joe na nakapangasawa ako ng kalaban niya mula sa Shingran Law Firm, papatayin niya ako, literal. Dapat ko ilihim to sa kanya. Ang kakilakilabot, nakakatakot talaga. Pwede ba akong humingi ng WeChat mo? Para may communication tayo. Sige, isistan ko yung sayo. Pero huwag mong titingnan ang feed ko. Nai-text ko na ang address at door code ng bahay ko sa'yo. Ngayong mag-asawa na tayo. Dapat na tayong magsama. Baka bisitahin tayo ng pamilya ko. Mas handa tayo ng ganito. Ah. May sarili kang bahay. HMM. Pwede ba ako? Hindi pwede. Hati tayo sa renta 50 hanggang 50. Hiwalay pa ang utilities. May mga gagawin pa ako. Mamaya. Hoy. Kuripot ka. Nababaliw na talaga si Cheng Jiashu. Taga-suburbs pa man din. Isang araw akong naglipat ba, at gumising pa ako ng alas 5 ng umaga. Nasira ko ang meeting sa client. Ngayon kailangan kong humingi ng tawad kay Joe. Eto ang malas kong buhay. Nakuha talaga ni Attorney Zhou siya para sumali sa law firm natin. Top-notch na abogado sa industriya. Hindi pa natalo simula nung mag-practice. At ang pogi pa. Pinakamaganda. Single siya. Si Sister Hui ang may pinakamagandang record. Magaling, competent, at maganda pa. Pagdating ng panahon, tigilan ang kalokohan. Arsh, ang ibang tao, ni isang kaso hindi manalo. Di maintindihan bakit si Attorney Zhou pinapatagal ka pa rito. Baka sila ni Attorney Zhou. Ano naman ang tungkol sa amin ni Attorney Joe? Sabihin mo na. Hindi ka ba nababahala sa bitin na usapan? Ano't nangahas kang magsalita ng ganyan? Isusumbong kita kay Attorney Zhou. Sige nga, gawin mo. Hindi ba ikaw ang reyna ng pagsumbong? Ikaw, ako. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Tingnan natin kung gaano katagal yung kayabangan. Lahat ng kasong natatanggap mo, talagang matatalo. Pag-expire ng contract, mag-empek ka na at umalis. Attorney Joe, Huwag na nating ulitin ito. Matapos ang masusing pag-isip, nagpa siya akong natanggalin. Che, naku, kay gandang pagdalaw ninyo sa aming maliit na kumpanya. Talagang, karangalan po, taos pusong pasasalamat namin. Tara po't sumunod kayo, halina po kayo. Maupo po kayo. Narito ang mga profile ng abogado namin. Pumili po kayo ng katulong na gusto ninyo. Bakit ka nakatambay dyan? Pumunta ka na sa AA agad. HMM. Mukhang perpekto si MS, Shen. Ano? Ang pakikilala kay MS, Shen, ay nag-iwan ng malalim na impresyon. Kayo. Nagkakilala na ba kayo? Hindi. Sandali, hindi. Maling pagkakaintindi lang po yun, boss. Dulot lang ng pagkakataon. Inaasahan kong makapagtrabaho kasama si MS, Shen.
Anong pinipitigan mo dyan? Kumilos na kayo. Dapat transaksyonal lang ang kasal natin. Bakit mo ako sinusundan dito? May pagpipilian ba ako? Papatayin kita. Si Ji Cheng. Dalhin mo ang mga case file sa opisina ko. Opo, Ji Cheng. May meeting na naman. Araw-araw na lang. Hindi ba pwedeng pagkatapos na lang ng libing? Hoy, tigilan mo ang pagiging estatwa. Kahit mag-asawa tayo, hindi mo kailangang sundan ako sa law firm. Makinig ka, klaruhin natin, hindi ako ganoong klaseng babae. Alam mo na. Hindi niya ako nakilala. Nag-overthink ka. Eh kung gayon, bakit ka pumunta rito? Kaysa pagtanong-tanong ka tungkol sa pagpunta ko rito. Dapat iniisip mo kung bakit hindi ka makapanalo ng kahit isang kaso. Grabe ka na. Ang mga dokumento ng divorce case ay kompletong nakahanda. Mag-print ka ng 10 kopya para sa meeting mamayang hapon. Gets ko. Hoy! Ang mga dokumento. Ah, Teka, Ginoong Che, may kailangan ka? napansin kong hindi ka pa kumakain. Ipinagtabi kita ng pagkain. Huwag na, ayos lang. Iwan mo na lang dyan. May iba ka pang kailangan? Naisip ko kasi, Isara mo ang pinto paglabas mo. Tumayo ka. masalawahan ka pa sa panahon. Seryoso. Paumanhin po doon. Nangangalay na kasi ang mga binti ko at matagal na nakalupasay. Shen Yu. Aksidente. Aksidente talaga ito. Isang aksidente. Pumunta ka sa archive room, ay grupo mo ang lahat ng kaso ng ganitong uri at gumawa ng detalyadong ulat. Ipasa mo sa akin bago mag 8 p.m. Lahat iyon. Alas 8. May 3 at kalahating oras ka. Kapag hindi mo na ipasa, magsumite ka na ng resignation mo. Naiintindihan ko. Sandali, Nagbago na ang isip mo. kumuha ka ng kape sa baba. Nababaliw ka na. Ang tamis naman yan. Ang init. Hindi mo dapat ako tinandihan noon. Karapat-dapat ka sa konting parusa. Gets ko na. Hindi ko sinasabing masama ito. Ayusin mo ang mga dokumento. 2 oras at kalahati na lang natitira. Mag-merge ka na lang kung hindi mo matapos. Hoy, pare. Alam mo bang sa probinsya ang bahay mo? Mag-murt ako pauwi. Pagsasanay ito para sa'yo. Pwede kang umalis kung ayaw mo sa trabahong ito. Ako. Hindi ko gustong umalis, Mr. Cheng. Gagawin ko na agad. Hindi ako makakauwi ngayong gabi. Ano ba? Hoy! Gising, nagsisara na kami. Naiintindihan ko. Aalis na ako ngayon din, sir. Umalis ka na ng maaga. Hindi ko inakalang si Mr. Cheng ay workaholic din pala. Akala ko ako lang ang nagpupuyat. Hindi mo naman ako sinadya sa paghintay, di ba?
Nandito ako para balikan ang mga kaso. Mr. Cheng, tumigil na ang MRT, tsaka, magkasama na tayong nakatira, di ba? Dadaanan mo naman. Pwede mo ba akong ihatid? Tara na. 2014 na pang-annulment case. Pareho ng kasong ito. Ikaw, pahina 48, linya 5, nandoon ang mga detalye at desisyon. At yung 2017 fan case. Pahina 58, linya 4. Kahit hindi ako magaling, maganda ang memorya ko. Talaga ba? HMM. Mula ngayon, ang pagbuo ng mga dokumento ay magiging responsibilidad mo na. Hindi ba't sobrang labis na ito, ha? Shen. Shen. Binibini Zhao. Huminga ka ng malalim. Relax ka lang. Okay. Naiintindihan ko. Okay lang. Pwede ka nang umalis. Ginang, Zhao. Ako si Cheng Jiashu, abogadong humahawak sa kasong ito. Ulitin mo ang hiling mo. Sabi niya babaliin daw niya. Ang mga binti ko kapag umuwi ako. Hindi ko na kaya. Wala nang pag-asa. Hindi na ako makakapiling pa niya. Hindi na ako babalik. Ayaw ko nang umuwi. Sige, alam ko. Naiintindihan kita. Maayos din ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Mananalo tayo sa kasong ito. Hindi ka na niya muling sasaktan. Huwag kang matakot, ha? Walang dapat katakutin. Hindi ako sang-ayon. Pag-aaregluhin mo na lang ba? Huminahon ka. Bahagi ng proseso ang pre-trial mediation. Hindi mo ba nakikita ang sugat niya? Nakatakas na siya sa impyernong probinsya. Ibalik mo pa siya doon. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Wala akong pakialam sa opinyon mo. Maghanap ako ng ebidensya bago ang paglilitis para mapigilan ang karahasan. Alam kong nakikiramay ka sa kanya. Pero abogado ka. Dapat objektibo ka. Dapat rasyonal, hindi emosyon. Malinaw, Hindi. nakakaapekto sa paghusga ang sobrang damdamin. Sobrang pagkadamay. Kayong mga abogadong nasa mataas, na nasa Torrengere. Nakalimutan ng makiramay. Ayaw tumulong. Sige, ako na ang bahala. Shen Yu. Ginang, Zhao, alis na tayo. Shen Yu. Shen Yu. Che. Ganyan talaga siya. Suwel at padalos-dalos. Hayaan mo na siya. Pasensya na. Hindi makontak ang... Pasensya na po, magpatuloy po kayo. CJ, nakita ko pong sinaktan ni Lee. Pinagsampal ng malakas. Hinila ang buhok niya. Paumanhin po. Pasensya na. Hindi makontak ang numero ngayon. Tuloy po. Cheng, narito ang mga dokumento ng mga kaso sa Tsushi County sa mga nakaraang taon. Salamat. Pero Cheng, pupunta ba kayo doon? Delikado ang kaligtasan sa Tsushi nitong mga huling taon. Maraming nawawalang kababaihan at hiwalayan. Mapanganib ang lugar na yon. Walang naglakas loob mag-imbestiga. Binibini Zhao, aayusin ko po ang recording. Pagbalik ko, aasikasuhin ko ito ng maayos. Shen, maraming salamat po. Ako, libre ko kayo ng pagkain. Shen, maraming salamat po. Hayaan mo ako. Pakain naman kita. Huwag na po, MS Zhao. Hindi pa ako gutom. Talaga po. Tara na, malapit lang yun. Kain na tayo. Kain na. MS Zhao. MS Zhao. MS Zhao, ano pong ginagawa ninyo? MS Zhao, ano pong nangyayari? MS Zhao, bumalik po kayo. MS Zhao. Hello. Pupunta ako dyan sa 15 minuto. Cheng Jiashu. Cheng Jiashu, hello.
May tao ba dyan? Matagal na nating hindi nagkita, Ina Sherry. Bitawan mo ako. Huwag mo na akong hawakan muli. Huwag kang magbibiro, bibilang na ang mga araw mo. Sa paglilitis na ito, sisiguraduhin kong makukulong ka. Tinutulungan mo pa rin ang babaeng yun. Hindi mo ba alam? Siya ang dahilan kung bakit nandito tayo. Lumabas ka na. Hindi ito totoo. Hindi ko kasalanan. Huwag mo akong sisihin. Sabi niya kapag dinala kita rito. Titigil siya sa pananakit sa akin. Ako, Sinabi kong tutulungan kita. MS, Jow, tutulungan talaga kita. Bitaw. Bitawan mo ako. Kinagat mo ako. Walang kwentang babae. Gusto mo ng edukasyon. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Pakawalan mo ako. Bitawan mo na ako. Gustong gusto mo siyang tulungan. Manatili ka na lang dito bilang kapalit niya. Ito ay ilegal. Bitaw. Bitawan mo na ako. Dito, ako ang batas. Wala nang makakapagligtas sa'yo. Shen Yu. Sheng Jiashu. Sheng Jiashu. Sheng Jiashu. Saan galing tong salot na to? Umalis ka na. Gusto mong makita ang boss kong umaksyon. Tumawag na ako ng pulis. Kapag hinawakan mo siya, babulok ka sa kulungan. Akala mo naniniwala ako. Ngayong gabi, siyang babae ay sasama sa amin. Takbo. Walang makakatakas ngayon. Sheng Jiashu. Huwag kang lalapit. Umalis kayo. Lahat kayo, huwag lalapit. Akala ko ba matapang ka? I'm the honor student. Ulirang estudyante, ha? Akala mo kung sino kang perpekto. Anong ginagawa mo? Kapag ninaliit mo ulit siya, isusumbong ko mga magulang nyo sa principal. Ayos ka lang ba? Binabalaan kita. Kapag nakialam ka ulit sa babae, papatayin kita. Biyahe na. Hay, gising ka na. Bakit ako nandito? Hinimatay ka sa gulat. Buti na lang mga minor na sugat lang ito. Pero yung nagdala sa'yo dito, hindi gaanong swerte. May aksidente sa kalsada. At, hoy, hindi pa ako tapos magsalita. Sheng Jiashu. Sheng Jiashu. Sheng Jiashu. Hindi naman nakakatawa ang biro mo. Gising ka na. Pakiusap. Gising na. Nangangako ako. Hindi na ako magpapadala sa impulses. Sheng Jiashu. Titigil na talaga ako sa pagiging padalos-dalos. Ayoko maging balo sa murang edad. Huwag mo akong hawakan. Anong ginagawa mo? Hindi ka naman. Hindi pa ako tapos magsalita. Siya okay lang siya.
Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, nagdulot ng bali sa braso ang aksidente, at iba pang mga sugat. Ang paggaling ay abutin, nang hindi bababa sa 3 buwan. Dahil mag-asawa na kayo, kailangan mong alagaan siyang mabuti. Hindi kami. Gagawin niya. Salamat, Dok. Salamat. Ano? Walang anuman. Gusto ko lang malaman kung panaginip lang ito. Bakit ka nakatayo dyan? Hindi mo ba alam na igalang ang nasugatan? Dapat talagang paigtingin ng law firm ang safety protocols para sa ilang tao. Kailangan nating i-assess ang mga risk sa pag-collect ng ebidensya para maiwasan ang mga taong masyado maawa na nagpapakasakit ng walang dahilan. Sige na. Tigilan mo na ang sermon. Mali ako. Okay. Inaamin kong mali ako. Pangako ko nang hindi na mauulit ito. May next time pa? Hindi. Hindi na mauulit. Shen, Nakuha na ang kanyang record medical. Nakuha na ang kanyang record medical. Naabisuhan na namin ng law. Kung maglakas loob kang saktan, siya ulit. Kakaso ako ng kasong kriminal laban sa'yo. Shen, nagkamali ako sa iyo. Shen, nilampasan mo ang iyong tungkulin. Para tulungan ako at pinagtaksilan kita. Isa akong halimaw. Kasuklam-suklam ako, walang kwenta. Huwag kang makialam. Nangako siya kung dinala kita dito. Titigil na niya ako sa pagbugbog. Papayag siyang diborsyohan ako at hayaan akong kunin si Pandi. Paano ako naniwala sa kasinungalingan niya? Bigo ako sa iyo. Takot na takot ako. Kinulong niya ako sa kamalig sa loob ng 3 araw. Walang pagkain o tubig. Palaging binubugbog. Inilayo ako kay Pandi. Wala akong pagpipilian. Walang ibang paraan. Shen, patawarin mo ako. MS Jao. Ano ito? MS Jao. MS Jao. MS Jao. Please. Pampublikong lugar ito. Kung kailangan mo ng tulong, kontak ka ng ibang departamento. Hindi ka namin matutulungan. Tigilan niyo ang pananakit sa nanay ko. Pandi, anong ginagawa mo? Tinutulungan nila tayo. Nandito sila para sa atin. Mabubuting tao sila. Narito sila para tulungan tayo. Kung wala ka rito sa 5 minuto, aalis na ako. Si Ginoong Cheng ang pinakamagaling. Shen, maaari mo ba akong patawarin? Ang ginawa mo sa akin, hindi ko kaya at ayaw kong patawarin. Pasensya na. Naniniwala ka pa ba talaga magbabago si Lee? Ilang beses ka na niyang sinaktan, ilang pangako na ang nabasag niya. Mahal, panunumpaan ko, hindi kita sasaktan ulit. Mahal, huwag kang umalis. Manatili ka sa kailangan ko nang umalis. Pero nangako talaga siya ngayon, sabi niya. Gising ka na, hindi siya magbabago. Habang pinapalampas, lalo siyang lalala. Hindi mo ba alam, lagi mong sinasabi para sa mga bata, pero alam mo ba ang tunay niyang kailangan? Alam mo ba, nanay, huwag kang umiyak. Bilang abogado, kung kailangan mo ng tulong, Maaari mo akong kontakin. Ako si Cheng Jiashu. Tawagan mo ako kahit kailan. Ako si Cheng Jiashu. Salamat. Bakit ka ganito kabahala sa kasong ito? kasi kapag nakikita ko sila, parang nakikita ko ang sarili ko. Huwag mong apiin si mama. Hindi ka ba natatakot? Siyempre natatakot ako, pero kailangang may gumawa ng mga ito at sabihin ang mga katotohanan ito. Ji Cheng. Mahal. Ano ang? Mahal. Sabi nila dapat tapusin ang mga bagay. Kung tanungin ni Jijo tungkol dito, magmagandang loob ka. Ako na ang mag-aayos ng case note sa 1 buwan. Ang pagdetake ng notes ay trabaho ng mga assistant. 5 araw na gawaing bahay. Teka lang. 10 araw. Ako na ang bahala sa gawain. Hindi.
Siguro ako'y walang pakiramdam na abogado. Isang buwan. Huling alok. Naman, mabait ka at gwapo. Magpakatao ka naman. Kung matanggal ako, susuportahan mo ako. Mahal. Isang buwang gawaing bahay. Dagdag 2 linggong kape. Hindi. Imposible ang kape mo. Kuhanin. Walang kasunduan. Palitan ng mga kondisyon. Magbigay ng mas magandang opsyon. Nanay, wala si tatay sa bak. Pasok ka agad. Gutom ka na? Lulutuan kita ng pagkain, anak. Kaya pala bumalik ka rin. Kasama ko lang, si Pandi mamamalengke. Talaga? Namili ka ng walang basket. Hindi ka mamimili. Tinangka mong tumakas. Hindi ako tumakbo. Hindi ako maglalakas loob tumakas. Maniwala ka sana sa akin. Lumabas ka muna. Kausapin ko ng maayos si nanay mo. Pandi, huwag kang matakot, Pandi. Hintayin mo ako sa labas. Okay lang. Nanay. Hindi mo iningatan ang babaeng iyon. Tapos lilingon ka pa para makita siya. Anong parusa ang nararapat sa'yo? Nagkamali ako. Susubukan mo ulit tumakas. Nanay. Pandi, tumigil ka na sa pag-iyak. Broly, may trabahong nakahanda. Hinihintay na lang tayong dalawa. Pandi, pinagsasabihan ng tatay mo ang nanay mo. Huwag mong tularan ang nanay mo. Kailangan mong magkaanak ng lalaki. Alis na tayo. Nanay, gising na. Tahan na, huwag kang matakot. Hindi naman masakit sa nanay. Shenyu, lumampas ka na talaga sa'yo. Jijo, hahanap ako ng dahilan. Ay nako, hayaan mong magpaliwanag ako. CJ, Magsalita ka. Hindi pa ako nakapaghanda ng depensa ko. ngayon ay papanagutin kita ng maayos. Kung hindi mo ako bigyan ng kasiyasyang paliwanag ngayon, kahit ang langit mismo, hindi ka maililigtas. Ito ang totoo. Ganito talaga ang sitwasyon. Ang buong pangyayari. Ay, Ji-Cheng. Naniniwala akong ang pagkuha ng ebidensya sa lugar ang pinakamahalagang bahagi ng kasong ito. Ngunit ang pagwawalang bahala sa kaligtasan mo at sa protocol. Hindi yan ang itinuro ko sa'yo. Jijo, may iba pa akong aasikasuhin. CJ, Diyos ko, mag-ingat ka. Shenyu, bakit ba ako bula nang kunin kitang maskot natin? Di ka manalo ng kaso. Puro problema naman dala mo. Kung di kita paparusahan ngayon, papalitan ko apelyido ko. Kailangan talaga ng leksyon. Buisit na joke. Walang awa talaga. Pinaglinis pa ako ng pantry bilang parusa sa 3 buwan. 3 buong buwan. O siya nga pala. Naglinis ka na rin ba, Gimel? Kung tatanungin mo ako, magpalit ka na lang ng trabaho, maging tagalinis na lang. Mga kaso mong hinawakan, ginagawang katatawanan ng legal community. Arg. Bakit ang dumi ng sahig ngayon? Nakakadiri. Dumi. Tite. Hindi mo ba nakikita nagmamap ako? Pumurong ka nga. Ay. Nako si Ginoong Cheng pala. Anong dahilan ng pagpunta mo dito sa pinatalsik na kaluluwa ngayon? Dinadalhan kita nito. Ano? Gusto mong bumawi sa kape? Traidor ka. Nangako kang magsasalita, pero ang ending, tinraidor mo ako, nagsumbong kay Joe. Arg, ang pait naman. Tama na, balik tayo sa opisina. Nakausap ko na si Mr. Joe. Kaya. Parang parole na ba to? Hey. Makikiraan po. Kailangan kong sagutin to. Hello. Iniiwasan ang tawag ko. Akala mo malaya ka na?
Ma, may kliyente akong nakausap. Wala akong pakialam. Magpadala ka ng 50,000 ngayon. Kailangan ng kapatid mo ng puhunan. Pero, wala pa akong sahod. Saan ako kukuha ng pera? Mag-isip ka ng paraan. Nasa syudad ka na. May pera ka dapat. Magpadala ka na. Teka, ako. Ano? Kamusta ang pagmamaneho ni Master Shen? Hoy, anong pinapatawa mo? Handa na ang hapunan. Ay, Ako, nasasaktan pa ako. Ito ang ipapakain mo sa akin. anong problema sa instant noodles? Masustansya at healthy ito. May gulay at carbs pa. Natanggap na sa Alipay. Japanese yens 150. Ako. Hindi naman ako nagkamali. Tama. Ha? Ginoong Cheng. Hindi mo naman ako tatanggalin, di ba? Nagpasakop ka na ba talaga sa mga banta ni Joe? Ginoong Cheng, huwag. Mga gastos ko sa pagkain at biyahe habang nagpapagaling. Ginoong Cheng, paano nagkaroon ang mundo ng taong kasing bait at gwapo? Eddie, simula bukas, wala nang instant noodles. Opo, Shenyo, ano po? binisita ni MS, Zhao, ang kasong diborsyo. Shen, patawarin mo ako. Huminahon ka. Huwag ninyong abihin ang nanay ko. Huwag kang makialam dito. Kailangan magsumite ng mga police record para patunayan ang mga nakaraang insidente ng pang-aabuso sa tahanan o patuloy na panganib ng pang-aabuso. Magdala rin ng mga medical record at injury report bilang ebidensya ng mga sugat. Paano gigisingan ang nagbubulag-bulagan? Anong ginagawa mo't gising ka pa? Ay, aksidente lang to. Talagang di sinasadya. Sa ganitong kadiliman, bigla ka na lang sumulpot at nagsalita. Sinong hindi matatakot? Tara na, huwag kang magtampo. Sa susunod, mas magiging maingat na ako. Akala mo may susunod pa? Hindi, siguradong wala. Malapit nang ma-withdraw ang kaso. Isinara na ang kaso ni MS, Zhao. Alam ko. Pero, Shenyo, siya lang ang makakapag. Lutas sa problema sa kanyang pag-aasawa. Walang makakapagligtas sa kanya. Naiintindihan mo? ako. Nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Saan mo itinago ang pera? Wala ng pera. Naibigay ko na lahat. Kailangan magtira para sa tuition ng bata. Nanay, masakit ba ng sobra? Dalhin na natin sa ospital. Huwag kang matakot. Okay lang ako. Nasaan ang pera? Hindi ba dito ang pera? Nanay, tulong. Nanay. Hello. Pandi. Ito ba si Lipandi? Oo, ito si Lipandi. Sinaktan ni Papa si Nanay. Wala siyang malay. Dugo ang buong ulo niya. Saklalahan ninyo siya. Hope. Anong ginagawa mo? Pandi. Walang hiya kang bata. Hello. R. Tatawag ako ng pulis. MHM. Saklolo, Hepan Street, Zushui County. May karahasan na nangyayari ngayon. Magpadala ng pulis kagad. Shenyo, anong ginagawa mo? Nag-iipon ng ebidensya sa pagkakataong ito.
Ginang, Jow. Jow, naririnig mo ba ako? Wala na siyang malay. Hintayin natin ang pulis. Shenyu, baba ka riyan. Okay lang ako, maliksi ako, Array. Okay talaga ako. Array. Shenyu. Sige, Hoy, ayon sa Artikulo 245 ng Kodigo Penal, ang ilegal na paghahanap sa katawan o bahay ng tao, o ilegal na pagpasok sa tahanan ng tao, maaaring parusahan ng hanggang 3 taon na pagkakakulong o pagdedetin. Nababaliw ka na ba? sige. Jow. Jow. Dahan-dahan lang. Tubig. Heto. Paano kayo nakarating dito? Nakatawag na kami sa pulis. Pagdating sa ospital, makakapag-request ka agad ng injury report. Ako. Shen, hindi ako pupunta sa ospital. Hindi sinasadya ni Lee. Nagkakaroon lang siya na masama lang ang loob niya nitong mga nakaraang araw. Alam mo ba kung sino ang tumawag sa akin para iligtas ka? Si Lee Pandi mismo. Ang anak mong si Lee Pandi. Kumalma ka. Huwag ninyong apihin si Mama. Ma, huwag kang umiyak. Nay, huwag kang malungkot. Pandi. Pandi, kailangan kong hanapin si Pandi. Kailangan kong makita si Pandi. Jow, ikaw. Nagkamali ako. Maling-mali talaga ako. Gusto talaga niyang patayin ako. Gusto niyang saktan ang anak natin. Napakabata pa ni Pandi. Kinuha niya siya. Inagaw niya siya. Anong dapat kong gawin? Ano ang gagawin ko? Jow, nakatawag na kami sa pulis. Kung talagang gusto mong iligtas si Pandi, gawin mo ang sinasabi ko. Naka-on ang camera. Ito ay voice recorder. Pindutin ng isang beses para buksan. Naintindihan? Isang pindot para mag-activate. Isang pindot para mag-activate. I-activate mo para mailigtas si Pandi. Isang pindot para mag-activate. Hoy. Kapag tumawag siya mamaya, pasok ka talaga? Oo, Hindi ka takot maloko niya ulit? hindi takot. Nandito ka para sa akin. Ipagtatanggol mo ako, di ba? Swerk. Sino yan? Zhao. Ang malas mo. Kaya pala talo ako magdama. Itong pasaway ang sumpa ko. Umalis ka. Nasaan si Pandi? Bilis. Anong hinihintay mo? Tinatanong ko kung nasaan si Pandi. Tatay, Pandi. Pandi. nanay, Pandi. nanay, sagipin mo ako. Huwag kang matakot. Ilabas mo ako dito. Nanay, Ibigay mo ang susi. 6 na bilog. Sabi ko ibigay mo ang susi. Kukunin ko na si Pandi. Narito ang susi. Kunin mo kung kaya mo. Ikaw. Paglakas loob kang sumalungat. Tigilan ang pagpapanggap. Kalimutan mong makaalis. Makinig kang mabuti. Sa pagpapakasal sa akin, Lee family ka habang buhay. Kahit mamatay ka, dito ka ililibing sa bakuran. Bantayan mo ako magpakailanman. Tungkol naman sa batang yan. Nakahanap na ako ng bagong pamilya. Kukunin na siya agad. Sino yan? Ikaw na naman. Kuya Lee. Nakipag-ugnayan na kami sa pulisya. Inabuso mo ang aking kliyenteng si Ginang Zhao ng ilang beses. Kapag handa na ang medical report, maghahabla ako ng intentional assault. Pinula ko lang siya ng 2 beses. Magpa-file ka ng kaso sa akin. Asawa ko siya. Gusto kong gawin, magagawa ko. Lumapit ka rito ngayon. mga audio at video record ay magiging ebidensya. Intensyonal na pananakit, illegal na sag-alan. Magkita na lang tayo sa korte. Ipapakulong kita. Zhao Fang, nakaisip ka ng plano laban sa akin. Ngayon hinampos mo pa ako. Pandi. Pandi. Ano pang hinihintay niyo? Kung makatakas sila ngayon, wala tayong makaliligtas. Pakawalan niyo sila. Mabubuting tao sila. Sasama na ako sa inyo.
Pagkatapos kong patayin sila, ikaw naman ang tutukan ko. Tama siya. Kapag pinigil natin sila dito, lang tayo ligtas. Gawin yun na. Cheng Jiashu. Hindi naman talaga tayo mamamatay dito ngayon. Huminahon ka. Hindi ka mamamatay. Hoy! Cheng Jiashu. Hinso, itaas ang mga kamay ninyong lahat. Cheng Jiashu. Cheng Jiashu. Okay lang ako. Okay lang ako. Bakit ang kapal mox mo? Bakit hindi ka umiwas? Kahit ilang beses ka pang pumunta. Sabado na kahapon, hindi ako maghihiwa. Ikaw, Zhao, sinasabi ko sa'yo. Paglabas ko, hindi pa tayo tapos. Huling pagkakataon mo na ito. Ano ngayon kung sinaktan ko ang asawa ko ng ilang beses? Anong magagawa ng pulis sa akin? Dahil sa paulit-ulit na pananakit kay MS Zhao na nagdulot ng pagdurugo sa utak, tubig sa baga, pasa sa bat at bali sa ika-6 hanggang ika-8 tadyang. Narito ang medical report galing sa ospital. Huwag mo akong takutin. Sarili niyang ginawa ang mga sugat na yan. Itinulak ko lang siya ng ilang beses. Sasampahan ka namin ng pagtatangka ng pagpaslang. Maghahabla kami laban sa iyo. Ang pagtatangkang pagpatay ay ituturing na kasing grabe ng pagpatay. Dagdag pa ang masamang ugali mo at pananakot sa kliyente ko. Mabibigyan ka ng di bababa sa 10 taon sa bilangguan. Gago ka. May karapatan kaming tumanggi sa kasunduan. Ngunit, pwedeng pagbigyan ka sa hiling na pagpapatawad. May takdang oras ng alok na ito. Ina. Pandi. Shen, salamat. Salamat po, Attorney Shen. Zhao. Ang lahat ng karahasan sa ngalan ng pag-ibig ay hindi pagmamahal. Maniwala ka. Nasa tama ang batas at panig mo ito. Oo. Sabihin ko sa'yo, ako'y talagang nakakagimbal na kariktan. Umupo lang ako roon, tapos bam. Hinugot ang dokumento sa bag ko. Bam. Ipinatong ko mismo sa mukha ni Lee. Dahil sa patuloy na pang-aapi kay Binibini Zhao, gamit ang karahasan. Tagumpay. Pagbati. Lahat ng merito'y kay Ji Cheng. Ngayon, hindi ako masisisi ni Joe. Matapos ang mahabang pag-aaruga sa kaso, magpahinga ka ng maayos. Halo? Lola, hindi naman sa ayaw kong dumalaw. Sobrang abala lang talaga ako sa weekend. Siguradong pupunta ako sa weekend. Bakit hindi tayo pumasok? Sorpresa. Lola. Naku, Lola, Ang aking manugang. Lola mo, HMM. bakit hindi mo agad sinabi sa akin na darating siya? Biglaan lang ang pagbisita. Wala akong magawa.
Ang imahe ko. Hoy, hindi kayo palaging sabay kumain. Oo. Hindi. Mahal, halika rito. Pakainin kita. Hindi ako kumakain ng bawang. Kain. Anak, bakit ang seryoso? Halika, tumabi ka kay Lola. Makinig ka. Ang apo ko'y payat ngayon, pero noon ay mabisyong bata. Tingnan mo, ito siya noong 5 taon. Si Sheng Jiashu ito. Matigas ang ulit ngunit mabait. Walang ekspresyon sa mukha, parang tanga, pero matagal ka na niyang gusto. Sandali. Lola, nagkakamali ka. Nagkakilala lang kami noong 1 taon. Nang una, kitang makita, nakilala na kita. Itinago niya ang larawan mo, sa loob ng maraming taon. Tingnan mo ito. Nakikita mo, Sheng Jiashu. Sheng Jiashu. At saka, gusto ko ng abogado, mga tunay na abogado. paano hinire ni Emeziu ang kumpanya natin? Siya, ang pinakamagaling na abogado. Huminahon ka. Hindi ka mamamatay. Sheng Jiashu. Nasa pangalawang shelf ng ref ang cola. Sheng Jiashu. Ha? Sheng Jiashu. Narinig ko. Matagal mo na pala akong gusto. HMP. Ako naman ang mananalo. HMM. Kailangan na naman ako nitong tanga. Ano ngayon? Anong gagawin natin? Ihahatid kita pauwi. Buksan ko ang pinto para sa'yo. Gabing-gabi na. Kasi, pwede ako manatili ngayong Humihina na ang pandinig ko, hindi ko kayo abalahin. Ikaw, maligo ka na. Maligo ka. Baligtad ang libro. DCJ. Ang tatangan nyo. Ano nang nangyari? Lola, gumawa ng sabaw na pampalus. Inumin nyo. Pampalakas yan. Gagawa pa ako bukas. Si Lola, naghihintay ng Para tayong nahuli sa akto. Patunay ang marriage contract. Naligal tayong mag-asawa. Hoy. Tabi na lang tayo sa kama. Huwag kang mag-akala, natatakot lang ako. Baka biglang pumasok si Lola. Anong ginagawa mo? Okay lang ako. Nagkadugo ang ilong mo. uminom ka ng gatas. Masustansya ito. Salamat, Lola. Ano to? Tsa ng chrysanthemum. Pampababa ng init ng katawan. Init ng katawan.
Ang kinang ng reputasyon ko. Tapos na ako. May mga gagawin pa ako. Kailangan ko nang umalis. Aizen. Naku. Kailangan mo ring maging hinahon. Alagaan mo ang kalusugan mo. Bakit hindi mo alagaan ang asawa mo? Ako. Tungkol sa kaso ni Shenyu. Mahirap ang proseso, pero matagumpay naman. Ano ang patunay nito? Ang sipag ay may magandang resulta. Huwag kayong mag-alala, Mr. Joe. Patuloy akong magsisika para sa mas higit pa. Kung hindi ka gagawa ng problema, sapat na sa akin yun. May isa pang bagay. Napansin kong ang kumpanya natin ay mayroon ng mga hindi mabuting kaugalian. May mga empleyadong nahuhumaling sa romansa sa opisina. Ang ganitong ugali ay nakakasira. Maging malinaw tayo. Bawal ang romansa sa opisina. Ang mahuling lalabag nito ay agad natatanggali. Tapos ka na? Hindi mo ba kaya ang simpleng pagpiprint? Gaano pa katagal ito? Sa printer ka magreklamo. Hindi instant ang pagpiprint. Ikaw. Ginoong Wang na sikat na abogado. Anong dahilan ng pagpunta mo rito para mag-asikaso ng pagpiprint? Shenyu. Huwag mong isipin na dahil nanalo ka. Sa hukuman ay magaling ka na. Alam ng buong kumpanya. Naswerte ka lang. Sa mahinang si Fang Zhao. Kung hindi, talo ka sana. Anong tingin-tingin mo dyan? Ang hindi ko maintindihan. Paano kang pamalya bilang abogado at mabuting tao? Ang agresibo mo naman. Kung wala kang magawa, uminom ka na lang ng herbal na tonico. Huwag mo akong ipag-report. Kay Mr. Joe. Sige nga. Sabihin mo sa lahat. Alam naming may kapit ka sa likuran. Shenyu, HM. tigil mo yung drama mo. Ano kung may koneksyon ako? Kahit subukan pa ng pamilya, hindi sila makakahanap ng trabaho. Shenyu, hinahanap ka ni Miss Cheng. Sige. Pasensya na, hindi pa tapos ang pagpiprint. Maghintay ka pa. Ekosera. Kaurat. Hampas lupa. Nakatingin ka kay Miss Cheng. Paano nangyari yon? Hindi ito pwedeng mangyari. Paano nagustuhan ni Cheng ang babaeng landi na yon? Nagpakalantad yan para makuha siya. Ako ang bagay na bagay kay Cheng. Tingnan natin kung gaano katagal. Matatagalan mo sa kumpanyang to. Siya yon. Talagang siya yon. Narinig mo ba? May something sila ni Cheng. Akala ko pa naman, magaling siya sa kasong yun. Nakatikim pala sa taas para umangat. Bakit ba siya nagpapakita pa rito? Ginagamit lang naman niya ang mga lalaki. Dapat kaya matulog na rin kay Jijo. Ang ibang tao. Kapag matagal nang nagpanggap, makakalimutan mo, hindi naman pala siya importante. Dapat lang malaman niya ang lugar niya. Ako ba ang pinag-uusapan? Ako. Cheng. Pumunta ka sa opisina ni Jijo. Sige. Romansa sa opisina. Ito'y lantarang pagpapabaya sa mga patakaran natin. Mga patakaran ay mahigpit pero ang tao'y nababagay. Maupo po kayo. Cheng, sasabihin ko, ang panlasan niyong ay tunay na pambihira. Shen, ako mismo ang nagturo sa kanya mula nang sumali siya dito. Ang relasyon namin ay hindi lang amo at empleyado. Lagi ko siyang turing na kapatid. Ano bang nangyari sa kanya? Dahil nilabag ko, mga patakaran ng kumpanya. Baka dapat ko, Iwaksi na ang mga patakarang to. Tatawag na ako para baguhin ito. babalik na kami sa trabaho. Sige na. Cheng, ingatan niyo po kalusugan niyo. Huwag masyadong magpagod. Shen! Matagal mo nang gusto. Ang palamuti sa mesa ko. Ito, kunin mo ang Lucky Fortune Cut ko. Pumunta ka ngayon sa opisina ko. Sino ba nagpakana? Ang babaeng si Shenyu. Sobrang feeling niya. Akala ba niya, kakapit lang kay Cheng. Magkakapower siya sa firm. Tingnan mo ang kinarating niya. Hay naku, ang katulad ni Cheng na. Pagdating sa eksperyensya at profesional na kakayahan, ako lang ang karapat-dapat. Sa buong firm na ito, walang makakapantay sa akin.
Ace Cheng, pag alis ni Shen Yu, ako na ang magiging associate lawyer ninyo. Alam niyo naman, marami na akong kasong nahawak. Sino nagsabing aalis siya? Pero hindi ba siya? Sheng Jiashu, anong ginagawa mo? Maaari ba akong magsalita? May importante akong sasabihin. Hindi lang si Shen Yu assistant ko. Asawa ko siya. Ang profesional niyang kakayahan ay kitang-kita ng lahat. Walang pagkukunwari o pang-akit. Ang nangyari. Ang totoo. Ako ang naghabol sa kanya ng matagal. Abangan nyo, nilabag nila ang mga alituntunin ng firm. Hindi papayag si Iizu dito. Ano nang ginagawa mo? Abogado ang kapatid ko. Nanapo ka ng tao. Ma, tawagan mo agad si ate. Pagsisisihan mo to. Tatawagan ko na si Shen Yu. Jiwang. Napakabait ninyo. Ang kapatid ko ba'y may kasamang magandang tulad mo? Hinahanap niyo ba si Shen Yu? Para sa importanteng bagay? Kukunin ko ang pangbahay na pinangako niya kay Tensi. Dapat sana ay nagpadala na siya ng pera. Ngayon wala na daw siya. Di sumasagot sa tawag. Sinzone pa ang mensahe. Di na ako makapaghintay. Ang Chansi Nami. Kailangan ng bahay para makapagpakasal. Paano siya naging walang pera? Di ba niyo alam? Nagpakasal si Shen Yu. Ano? Di man lang kami kinonsulta bago siya magpakasal. Ang pera sa kasal, nasa kanya lahat ng kontrol. Sabi ko na nga ba, ayaw niyang bilhin ng bahay. Chansi, huwag kang malungkot. Kakausapin ko siya. Si Shen Yu pala, napangasawa ang mayamang lalaki. Ang isang bahay, kayang-kaya niyang bilhin. Pero, ang pagkuha ng pera sa kanya, hindi madaling proseso. May plano ba kayo? Naiintindihan ko ang kalagayan niyo. Hirap na hirap sa probinsya, habang siya'y komportable dito. Makinig kayong mabuti. Salamat, Yiwa. Pupunta na kami ngayon din. Tara na, bilisan nyo. Tingnan natin kung paano mo to haharapin, Shen Yu. Nay, anong problema? Nasa trabaho ako. Anong sinabi niyo? Anong nangyari? Kailangan ko umuwi ka agad. Hoy, teka muna. Anong ginagawa mo rito? Nakahanap ka talaga ng mayamang lalaki. Nakatira pa sa mansion. Ako kaya, di makabili ng simpleng apartment. Paano mo nalaman? Ako. Walang utang na loob. Nagpakasal ka ng walang pasabi. Hay, madali bang pinag-aruga ka ni nanay? Nagtatago ka pa ng ganitong malaking bagay? Tama si nanay. Kami sa probinsya naghihirap. Ikaw naman dito, nagpapakasarap sa syudad. Bakit di mo kami isama sa syudad para maging komportable? Pasalubong ko. Nasa oras naman ang padala. Wala talaga akong pera. Pangbili ng apartment ngayon. Ang daya mo. Ganyan bang magsalita sa nanay? Puro pera nasa isip mo. Namimiss ka ni nanay. Di ba kami pwedeng dumalaw? Kayo naman ang lagi nagbubunganga tungkol sa pera. Papauwi na ako. May problema ba? Kung gusto niyong magtagal, may hotel naman. Ako na ang bahala. Hintay. Tigil. Di ko sinabing gusto ko ng hotel. Malaki naman bahay nyo. Kasya naman siguro. Kami ni nanay dyan, pakitang tanghay naman. Ng buhay mayaman. Huwag kayong magkandara pa. Hindi ito bahay ko. Ano? Anak mo ako. Dapat lang naman nirahan ka kasama ng manugang. Nanay, Tama na ang drama. ano ang Dito na kami titira ngayon. kayo? Di nyo bubuksan. Sisipain ko to. Nanay, pahintuin mo siya. Huwag kang gagalaw. Umurong ka ng isang hakbang. Tatawag ako ng pulis. Magpapulis ka sa akin. Papatayin kita.
Ang laki ng bahay na ito. Siguradong napakamahal nito. Tingnan mo, 2 palapag pa. Hindi masama. Ay, ang swerte ng anak namin na napangasawa ka. Napakaswerte ng pamilya namin. Pero, nakakahiya lang, ang kapatid niyang walang-wala. Tingnan mo siya. 20 taon na, wala pa ring sariling bahay. Malas ko talaga. Bayaw. Ikaw na magsabi kung sino tama. Ang yaman na ng ate ko, dito sa bahay na ito. Naglakbay pa kami, mula sa probinsya. Tapos hindi kami papasukin. Grabe naman ito. Tutu, Chinek lang namin kung maayos siya. Sino mag-aakalang? Ganito siya kakonsentidor. Huwag kang maglakas loob. Naitakwil ako. Umalis na tayo. Lisanin natin to ngayon din. Mula ngayon, wala na akong anak na babae. Teka, Nanay, hindi yun. ang ibig kong sabihin. Siya, hindi siya dapat ganito. Dahil kayo, ay pamilya niya. Pamilya rin ninyo ako. Ngayong nandito na kayo, sisiguraduhin kong maalagan kayong mabuti. Sheng Jiashu. Naparito ka pa, mahirap para sa lahat. Tumira kayo hanggang gusto ninyo. Maghahanap ako ng katulong para mag-alaga sa inyo. Talaga? Well, Yan ang tamang usapan. Gutom na ako. Bigyan niyo ako ng pagkain, at magdala kayo ng magandang wine. Pasensya na tungkol dito. Pinapapasok ko pa kayo. Okay lang. Pamilya mo sila. Papaalisin ko sila bukas. O kung hindi, hindi na sila aalis. Kapag tumagal dito, ginawa na nila to dati. Hindi sila kusang aalis. Ganito ang gagawin ko. HMM, hihingi ako ng advance. Kay Mr. Joe sa sweldo ko. Bibigyan ko sila ng pera para sa apartment nila. Yun ang gusto nila, sa ganitong paraan. Huwag kang mag-alala. May plano ako. Hindi sila magtatagal. Bomba, sige na. Pass, di na kaya. Pass, bomba, ako na naman ang panalo. Astig pre, bayad na. Bayad na. Buisit, talo na naman. Another round. Yulip, hoy hoy hoy, may utang ka pa noong nakaraan. Mukha ba akong palaboy? Di mo ba nakikita kung saan ako nakatira? Ha, sige na. Di ka namin iniwasan. Sobrang dami mo lang utang, di ba? Eksakto. 1 linggo ka nang di nagbabayad. Hintayin mo munang magkapera, saka tayo maglaro. Teka, mukha ba akong walang pera? Hoy, minamaliit mo ako, magbabayad na ako. Teka, Hoy. Sino nagsabing pwede kang magyosi at magsugal dito, ha? Sagot. Magsalita ka. Sandali lang silang naglaro, walang problema. Gutom ka, may ginawa akong lugaw. Nasa mesa. Nababaliw ka na ba? Yung relo sa loob, ikaw kumuha. Sagot. aalis na kami. Teka, hoy, bumalik ka bukas. Saan? Ibalik mo. Hoy, naku naman, bata pa lang yan. Sagot. Reyes. Ano masama sa pagkuha ng gamit? Bayaw ko siya. Pag-aari niya ay akin din. Shen Chansi, bantayan mo ang salita, iabot mo. Sabihan na kita, iabot mo, ngayon din. Ay soli mo. Aray, manugang ko. Hoy, manugang ko, narito ka rin. Kung hindi ka bumalik, nangat natin na sana siya nitong batang to. Kinuha niya relo mo. Ibinigay sa iba. Babayaran kita. Ito'y ituring mong aking regalo sa pagdating. Huwag kang mag-alala. Mabait naman ang manugang namin, mabuti siyang tao. Papaalisin ko silang lahat bukas. Tignan mo kung may nawawala, ang mga bagay na iyon. Babayaran ko sa presyong palengke. Maglista ka mamaya ng nawala. Kapag di ko mabayaran, gagawa muna ako ng kasulatan ng utang. Ayaw ko ng kabayaran. Huwag kang magpakumbaba. Dahil lang sa akin. Huwag kang mag-alala. Lahat ng kinuha niya. Pababalaykan ko hanggang sa huling sentimo. Nagtiwala ka ba sa akin? Oo. Sumunod ka sa sasabihin ko. Ibigay mo lahat ng hiling niya.
May lakad ang kapatid mo ngayon. Malayo ang biyahe. Ang bayahin papunta at pabalik ay matagal na oras. Sabihin mo kay Jax na pahiramin tayo ng sasakyan. Bigyan mo ako ng tubig. Oo nga pala. Pag alis nyo mamayang umaga, pakiingay lang. Ilang beses na akong nagising. Sakto namang dumating ka. Puno ang aparador mo ng suplementong pugad ng ibon. Nilaga ko lahat. Pumunta ka sa kusina at paglingkuran mo kapatid mo. Nay. Yun ay Reg Along, mula sa ibang bansa ni Cheng Jiashu para sa espesyal na tao. Di ba pwedeng bumili na lang? Naku naman. May sasabihin ako sa iyo. Ang kapatid mo ay gusto ang bahay na ito. Ano bang sinasabi mo? Lalo niyang nagustuhan ang tinitirhan mo. Mayaman si Jax, sabihin mo sa kanya na lumipat sa susunod na araw. Kaya mo yan. Bakit si Tayansi hindi makakuha? Ikaw ang ate niya, dapat alagaan mo siya. Laging magpapatali ka sa kanya. May gusto siya at ibibigay ko na lang. Tingnan mo kung ano na ang nangyari sa kanya. Dalaga na sa 20s, walang trabaho, puro inom at sugal lang. Pamilya tayo, ang pamilya dapat. Hindi tayo pamilya, kayong dalawa ang pamilya. Ako hindi, sa mga nakaraang taon, pera lang ang habol ninyo. Nagmalasakit ba kayo? Paano nyo nasasabi na pamilya tayo? Manahimik ka, ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Alis. Lumabas ka. Umalis ka na. Liz. Mag-away kayong gusto nyo. Pero hindi ako aalis. Nasa akin ang titulo ng lupa. Ilipat mo na sa akin. Bakit hindi kayo naghintay? Okay ka lang ba? Saktong-sakto ang dating mo. Lumabas ka ng bahay at ilipat mo sa akin. Kayong lahat. Hindi talaga kayo natuto. Masakit ba? Dalhin kita sa ospital. Hoy, umalis na sila. Itong Arg. Anong ika ka ba natin? Akin na ang titulo. Magpahinga ka sa mga susunod na araw. Hindi naman malala ang bali sa balakang. Okay lang. Kasalanan ko ang lahat. Wala kang kasalanan. Sila ang may sala. Sila ang nagkamali. Sila ang dapat managot. Huwag kang humingi ng tawad para sa kanila. Alam ko. Pero, Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Hindi ko sila pahihintulutan. Eh, Shenxiansi, di ba? Suspect ka sa pagnanakaw at iligal na paninirahan, pananakit at iba pang kaso. Sumama ka sa amin. ha? Anong ginagawa ninyo? Anong nangyayari? Sagipin mo ako, ina. Teka. Saan niyo dadalhin ang anak ko? Tulungan mo ako, nay, inay. Ikaw ba yan? Ikaw gumawa nito. Ikaw nagturo sa kapatid mo. Walang puso kang bata. Bakit ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Ako ang nag-report sa kanya. Mga mumurahin lang naman ang kinuha. Kailangan ba siyang ikulong? Ang lupit mo. Paano na ako mabubuhay ngayon? Ang mga ninakaw niya, sa atin ay may halagang. Mahigit 1,000,000 yuan. Malaking kaso yan. Nakuha ng CCTV. Ang lahat ng pangyayari, naibigay ko na sa pulisya. Huwag kang ganyan. Wala na ang tatay mo. Ngayon, ikaw pa ang nagpakulong sa kanya. Anong gagawin ko? Tulungan mo siya. Ilabas mo ang kapatid mo. Abogado ka naman, di ba? Pasok muna tayo. sige. Dapat hindi na kita pinanganak. Hinto, huwag kang aalis. Matutulungan kita. Paano? Ang dokumentong ito, magpaputol sa ating relasyon bilang mag-ina. Pirmahan mo ito. At tatanggalin ko lahat ng kaso laban sa kanya, ang iyong pensyon. Ipapadala pa rin buwan-buwan. Pero, hindi ka na dapat makipag-ugnayan kay Shenyu. Kung hindi, isasakdal kita. Pipirmahan ko. Kung maliligtas ang anak ko, gagawin ko lahat. Okay ka lang? Cheng Jiashu. Wala na akong tahanan.
Marami ka ng pinagdaanan. Pero wala kang kasalanan. Tapos na ang nakaraan. Ako na ang pamilya mo. Hindi ka na muling mapapag-iisa. Hi you. May bagong pob sa tabi. Tingnan natin mamaya. Why, Ginoong Cheng, gusto mo bang sumama? Huwag na. Shen Yu, napansin naming malungkot ka. Para sa to sa'yo. Samahan mo kami mamaya. Magpahinga ka naman. Sige na nga. Sasama ako. Aalis na ako. Naghihintay sila. Mauna na kayo. Sasabit ako pagkatapos nito. Sige. Hoy, Ginoong Cheng, saan ka pupunta? Maaga akong aalis. Hindi, marami akong backlog. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi ka pwedeng umalis. Masarap din ang sunflower seeds. Makinig ka. Alam mo. Yang mga buto. Pasensya na. Nahuli na ako. Array. Kaninong gwapong to? Sa'yo. Halika. Ihahatid kita pa uwi. Ay. Bakit nasa kama mo ako? Ay nako. Ano nangyayari? Nababaliw na ang mundo. Kagabi, may lasing na isa. Hawak ng hawak kamay ko. Nagpahayag ng pag-ibig kay Cheng Jiashu. Sumampang di aayaw. Tapos, hinablat ang damit niya. Hindi totoo. Tigil. Huwag kang gumawa ng kwento. Ikaw mismo nagbukas. Ikaw, huwag kang aalis. Nangako ka na magiging tahanan ko. Huwag mo akong iwan. Oras na para magtrabaho. Ikaw, Si Xubelmi ay AA client ng law firm natin. Sa kasong diborsyong ito, ikaw ang eksklusibong hiniling niya. Gawin mo ang best mo. Hi. Iwasan mong makipag-usap kay Emmer Cheng. SHH. Malinaw kung kay Miss Cheng lang dapat to. Bakit may ibang tao pa? Babae pa? Ito si Shen Yu, assistant ko. Siya na ang mangangasiwa sa MS, Zu, maaari ko bang malaman ang dahilan ng diborsyo? Dahil ba sa pangangaliwa, mayroon ba kayo ebidensya ng pagkawasak ng relasyon tulad ng kanyang mga pag-amin? Halimbawa, mga nakasulat na pangako pagkatapos ng panluloko. Ew, litaw na naman ang siwang ng buhok ko. Kailangan kong magpasalo para maayos ito. Ano ang sinabi mo? Ang bilis mong magsalita, hindi kita maintindihan. Kay Miss Cheng na lang ako kakausap. Kuhaan mo ako ng tubig. Aalis na ako. Sige, pag-usapan natin. Kunin mo na yung tubig. MS, Zu. Huwag mo akong tawagin. Emma, Binibini Zu. Una kong alamin, ang personal mong kalagayan. ang asawa ko, halimaw siya. Pagod na pagod ako sa labas para sa amin. Habang siya'y naglalasing sa kabit. At dinala pa sa bahay namin. Mayroon ba kayong konkretong ebidensya ng kanyang pangangaliwa? Mayroon bang patunay o saksi man lang? Kahit katulong namin ay alam na. Che.
Tulungan niyo po ako. Gusto niyang umalis akong walang dala. Ang babaeng katulad ko. Paano mabubuhay? Binibini, Zo. Pakiusap, kumalma po kayo. Napakabata pa ni H. Malamang wala pang asawa. Huwag kayong magaya sa akin na magiging biktima. Ang pag-aasawa, nakakasira ng pagkatao. Tingnan niyo mga kulubot sa mata ko. Pasok kayo. Bakit kayo nandito muli? Teka. Hindi ba tuhaw ka raw? Bukod sa debosyo, may iba pa ba kayong hiling? Imbestigahan niyo ang kanyang mga ari-arian. Hanapin ang mga tinagong yaman, saka ko ipa-freeze. Pasensya na, pero labag sa mga patakaran. Abogado ka naman, hindi mo ba magagawa? Tignan mo naman, mga hotel records niya. Nako, paumanhin, ilegal po iyon. Ito ay labag sa batas. Wala rin? Ano ba talaga kaya niyo? Wala akong pakialam, gusto kong wala siyang makuha. Kahit isang kusik, kung hindi niyo ako matutulungan, hindi ako magbabayad ng abogado. Hoy, Susuriin ko muna ang sitwasyon. Kapag may progreso na, magkita ulit tayo. Naniniwala pa rin ako kay Iche. Che, narito ang aking card. Yige, Su. Ingat po kayo. hirap kitain ng pera. Ikaw ay. Magandang araw, Ginoong Chen. Kami ang abogado ni MS, Zo. Abogado niya, narito kami upang. Shen Yu. Ano ba ang pakay nyo? Paumanhin, Ginoong Chen, para maliwanagan. Nais lang naming alamin ang tunay na kalagayan. 10 minuto lang po, 10 minuto. Oo. Kailangan din naming suriin ang buong pangyayari. Pasok kayo. Maupo kayo. Ang aming tahanan ay walang maayos na maihain. Magtanong na kayo agad, tapos umalis na kayo. Ginoong Chen. Pagkatapos kumonsulta kay MS, Zo, ginawa namin ang kasunduang ito. Kung pareho kayong magkakasundo bago ang paglilitis. Walang kasunduan dito. Ginoong Chen. Suriin muna ninyo ito, matagal na kayong mag-asawa. Ang paglilitis sa husgado ay makasisira sa inyong reputasyon at katayuan. Dapat tayo humanap ng marangal na solusyon. Makabubuti ito sa lahat. Pagkumpiska sa lahat ng ari-arian at pera ng kumpanya, hatiin pa ang aking 2 personal na lupa. Ito ba ang kasunduan ninyo? Lumabas kayo. Ito ang aming huling alok na kompromiso. Kompromiso. Sabihin mo kay Xiaomi. Magkikita kami sa korte. Ang panunuhol sa mga katulong. Hindi magpapabago ng katotohanan. Ang kahiyahiyang ginawa niya. Akala mo wala akong ebidensya. Ako ang nagpakahira habang siya'y gumagasta sa mga 5-star hotel. Sabihin mo kay Xiaomi. Lalaban ako hanggang dulo. Tapos na ang usapan natin ngayon. Umalis ka na ng marunong. Kami ni Miss Che ay kailangan ng Pribadong usapan. diretsahan na kita. Lumapit ako sa'yo dahil kaakit-akit ka. Kung papayag kang makasama ako, bibilhin ko tong law firm para sa'yo. Dagdag pa ang 30 milyong yuan. Taon-taon. Magkano ang kita mo sa isang taon? MS, Zo. Pinalayo ka namin dito para ipaalam. Ang may kasalanan sa kaso mo ay hindi si Mr. Chen. Ano ang ipinahihiwatig mo? Hindi ko kaya. Hindi ko tatanggapin ang kaso mo. At higit sa lahat, wala akong personal na interes sa iyo. Bumalik ka rito, Cheng Jiaxu. Gusto ni client na magkita sa cafe para pag-usapan ang progreso ng kaso. Aalis na ako. Sige. Ingat ka. Talagang ayaw mong kunin ang kaso. Ginoong Che, nakausap ko na si Hizumo. Ang kasong ito, dapat sa'yo pa rin
Pumunta ka sa Weyran Hotel ngayon. Pasensya, marami akong ginagawa. Ayaw ko. Kailangan ko nang umalis. Cheng Jiaxu, alam kong darating ka. Hoy! Anong kailangan mo? Kwarto 2,701. Hihintayin kita, Ginoong Cheng. Pasensya na, ang numerong itinawag mo ay hindi maabot ngayon. Walang tao? Talagang gago siya. Binangga niya ako, nahulog ang phone ko sa tubig tapos takas agad. Nagastos ako ng 300 na piso para ayusin ang phone ko. Wala talagang profesional na etika. Dapat bawiin ng bar ang lisensya niya. Nakakakahiya talaga, lalaking sinisustentuhan ng sugar mommy. Tapos nagpapakilalang tanyag na abogado. Nakakadiri. Nasaan ka na? Tingnan mo ang mga trending na balita. Isang abogado at kanyang kliyente ay may hindi nararapat na relasyon. Sino ang maglalakas loob na pumunta sa law firm na iyon ngayon? Narinig kong ang kliyente ay may asawa rin pala. Si Ginoong Cheng ay nilalabag ang batas na kanyang pananggakwan. Boykotehin ang mga di makatarungang abogado. Boycott. Tigilang panoorin ito. Ako, hindi ako. Ang Zhu Baomei na ito ay talaga kasuklam-suklam. Nakakainis. Siya ang unang nandaya. Saka pinagbintangan pa ang sariling asawa. Ngayon nagkakagusto pa sa pogi mo at gumagamit ng mga kasuklam-suklam na taktika. Nakakagalit. Naniniwala ka sa akin? Syempre naman. Asawa kita. Kilala kita ng husto. Ginoong Cheng, nasubukan mo bang panoorin ang video kahapon? Totoo bang may relasyon ka sa iyong kliyente? Si MS, Zhu ay nagdaos na ng press conference. Ikaw ang unang nanligaw, hindi ba? Ano ang iyong tugon sa kanyang mga paratang? Magbigay po kayo ng pahayag. Walang katotohanan ito. Nasaan ang ebidensya ninyo? Hindi ko tutugunan ng walang base ang paratang tungkol sa mga pangyayari hindi nangyari. Kumusta? Ako ang itinalagang abogado mo. Ikaw si Cheng Jiash. Anong ginagawa mo? Lubos kong kinamumuhian ang mga taong katulad mo. Akala mo bang abogadong tulad mo ang makapananalo sa kaso ko? Palitan mo ako ngayon din, o maghahabla ako. Cheng Jiashu. Cheng Jiashu. Lagdaan. Cheng, itong sitwasyon. Delikado ang kaso ni Su. Komplikado ito. Naisip ko sana, baka gusto mong magbakasyon muna. Naiintindihan ko. Heto ang aking resignasyon. Teka. Cheng, hindi ko iyon ang ibig sabihin. Nais ko lang imungkahi. Magpahinga ka sandali. Joe, walang utang na loob. Nagsasalita ang katotohanan. Pero ito. Ipunin mo ang gamit mo at humanap ng bagong guro. Hindi ako aalis. Hindi siya sumuko sa akin. Hindi ko rin siya pababayaan. Nandito na ako. Gutom ka na ba? Maghahanda ako ng hapunan. Sige, ayos yan. Hello, si Reporter Wang po ba ito? Oo, ako nga po, ito si Shen. Ito po ang usapan. May bagay ako, kailangan ng tulong mo. Tungkol ito sa kay Cheng Jiashu. Alam mo yun, di ba? Gusto ko sanang humingi ng video footage. Hello.
Hoy, huwag kang magpapatid. Pag-usapan natin to, maayos din natin to. HMM. Mas masarap pa sa luto ng 5-star chef. Ngumiti ka. Mas gumaganda ka kapag nakangiti. Ano naman ang gusto mo? Bakit mo nasabi yan? Nagbibigay ako ng papuri. Gising ka pa rin? Uulan bukas. Nilagyan ko ng payong ang bag mo. Pupunta na ako dyan. Bukas. Ulan. Noong gabi ng 17 ng Abril. Nang gabing iyon ng 17 ng Abril, may malakas na bagyo. Si Zhu Baomei, na mahilig sa ayos ng buhok, bakit hindi siya gumamit ng payong nang umalis sa hotel? Sa gabing iyon ng 17 ng Abril, naalala mo ba ang pasukan ng Weiran Hotel na may malaking fountain na walang bubok? Nang bumalik ka, basa ka ng husto. Naalala mo ba? Oo, naalala ko. Pero sa footage na ito, ipakita ni Zhu Baomei na umalis ng walang payong, kahit na ano, kaya Ito ang patunay na hindi tayo umalis sa hotel nang magkaparehong araw. Kaya napatunayan ito. Hindi tayo aalis sa hotel ngayong araw na ito. hahanapin ko na siya ngayon. Pupunta akong mag-isa, maghintay ka sa bahay. Ano? Tingnan mo kung anong oras na. Matulog ka na ulit. Ah, 3 o 4 na beses mo akong hinanap. Sabihin mo, anong ginagawa? Sabihin mo kay Cheng Jax, maliban kung siya'y luluhod sa harap ng tao at hihingi ng tawad. Kung hindi, hindi ito matatapos. Anong ginagawa mo? sabi, umalis ka sa Weiran Hotel ng gabi ng 17 ng Abril. Pero nung gabing iyon ng 17 ng Abril, nang umalis ka sa hotel, umuulan sa labas. Kaya ipaliwanag mo nga, bakit nung umalis ka na, walang sinumang nagpayong sayo kahit VIP customer ka? Ayaw kong magpayong nung araw na iyon. Ayaw mong magpayong. Oh, nung gabing iyon ng 17 ng Abril, hindi mo naman nakita si Cheng Jiashu. Alam mo sa sarili mo, papatignan ko sa eksperto ang katotohanan ng videong ito. Hintayin mo ang sepine sa korte. Ano? Tinatakot mo ako? Ang mga litratong to. Hula-hula mo lang yan. Paano mo yan magiging ebidensya? Anyway, akala ko narito ka para humingi ng tawad. Hindi ko inakalang mananakot ka pala. Sinasabi ko sa'yo, gusto ko lang si Cheng Jax, hindi na maging abogado. Gagawin kong bahid sa buhay niya habang buhay. Bayaran na natin. Ma'am, ito po ang bill nyo. Bakit ako magbabayad? Ikaw ang nagyaya sa akin ngayon, hindi mo pala kaya magbayad ng 1,000 pisong kape. Ano bang dala mo para makipag-away sa akin? Wag na. Ako na ang sasagot. Salamat po, ma'am. Galaxy Hotel. Ang Galaxy Hotel ay 40 kilometro ang layo mula sa Weiran Hotel. Sa oras ng traffic sa gabi, abutin ng 1 oras ang biyahe. Pero ayon kay Zhu Baomei, nakarating siya sa Galaxy Hotel ng 37 minuto pasado alas 7 ng gabi. Paano siya nakarating sa loob lang ng 30 minuto? Bakit pa siya pumunta doon? Nagpapagod ako para kumita, samantalang siya ay nasa 5-star hotel. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Peke ang balitang bit. Hindi siya pumunta sa Weiran Hotel ng araw na iyon. Pumunta siya sa Galaxy Hotel para makipagkita sa kabit niya. Kamusta? Ano nang maitutulong ko? Nawala ko ang isang mahalagang bagay sa inyong establishmento. Pakiusap ang manager na kausapin ako. Kamusta? Paano kita matutulungan? Nawawala ang kuryent 5 milyon ng boss ko. Sa inyong hotel po yata, naiwan ito. Kailan niyo na po na nawawala? Titignan ko kaagad sa housekeeping. Noong gabi ng 17 ng Abril, Tatawagin ko ang mga tauhan na nasa shift na yon. ang amo kong si Madam Zhu ay palaging bisita nyo sa silid 8,019. Parang hindi ko kayo nakikita dati. Ano pong relasyon niyo? Ako ang sekretarya ni Madam Zhu. Maaari niyong tawagan para kumpirmahin ang aking kinatawan. May babala ako kung nawala rito ang kuryenta at hindi ini-report kay Madam Zhu. May magiging repercussions ito.
Aayusin natin ito ng maayos. Samahan ninyo ako sa CCTV review. Kung mali papaliwanagan ko ang boss ko, tama ba? Parito po tayo, Ma. Nakuha ko na ang footage. Hindi naman nag-check-in si Zhu Baomei. Nang gabing iyon, ipapadala ko sa inyong telepono. Nakuha mo. Pagkatapos ng ilang araw, nakita ko na ang kabit ni Zhu. May mga saksi na at solidong ebidensya. Ngayon, papaalalahanan ko si Zhu Baomei ng batas sa pamamagitan ng korte. Hi. Ang dalawang Leslie, ang abogadong kinuha ko ngayon ay sikat na attorney sa buong mundo. Tapos ka na. Magkakaso ka pa ng paninirang puri. Huwag kang magpakampante. Zhu Baomei. Titingnan natin yan. Leslie. Ganyan ang nangyari. Si Cheng Jiaku talaga. Siya ang nagpumili. Binanatan niyang tatanggi ako. Ibabasura niya ang kaso ko. Wala na akong choice. Maaari nang magpatuloy ang prosecution. Inyong karangalan. Dahil po sa kalagayan ng kliyente ko, nalabis ang emosyon. Humihingi po kami ng pahinga. Hoy, May kailangan ka? itong si Shen Yu, isang kaso lang. Ang napanalunan, di ba? Bakit siya pa ang kinuha mo? Di mo kaya ang totoong abogado? Cheng. Teka, hindi. Di na dapat tawaging ganyan. Cheng Jiaxu. Kung luluhod ka ngayon at baka maawa pa ako at gawing mas matiwa ang pagkatalo mo. Di siya matatalo ngayon. Leslie. Inyong karangalan, humingi po kami ng pagsusuri sa ebidensya. Nais naming tingnan ang ebidensya sa korte at tawagin ang saksi para magsalaysay. Tutol. Ang bagong ebidensyang isinumite ng kabilang panig, hindi ko kinikilala ang pagiging tunay nito. Hindi pinansin ang tutol. Demandante, nagsumite ng ebidensya bago magsimula ang paglilitis. Permiso na ipakita sa korte. Order, tawagin ang saksi na si Likay sa estrado. Ikaw pala, putang ina mo. Mangyaring manatiling kalmado. Saksi Likay, ano ang relasyon ninyo sa akusadong si Zhu Baomei? Ako, nakipagrelasyon ako sa kanya habang kasal siya. Nagsasabi ng kalokohan, nagsisinungaling siya. Katahimikan. Ang demandante ay magtatanong na sa saksi. Li Kai, sabihin mo nga sa akin, nasaan ka noong gabi ng 17 ng Abril? Nasa Galaxy Hotel ako. At kayo ba ni MS, gaya ng ipinakita sa video, ay pumasok sa Galaxy Hotel na magkasama, ng 17 minuto pasado alas 8 ng gabi. Sinusundo ako ni MS simula eskwela. Tapos kami ay nagtungo sa Galaxy Hotel na magkasama. Kaya, ayon sa sinabi ni MS, Zhu, noong 17 ng Abril, ng 37 minuto pasado alas 7, umalis ka sa Weiran Hotel. Ngunit ng gabing iyon, naganap ang walang katulad na malakas na ulan sa lungsod. Hindi lamang hindi naapektuhan si MS, Zhu, sa anumang paraan, nakarating pa siya sa Galaxy Hotel, na 40 kilometro ang layo. Sa palagay ninyo ba, paano niya ito nagawa? Higit pa rito, ang recording ng aking kliyente, matapos pumasok sa hotel ng gabing iyon, ay lubos na nagpapatunay na wala si MS, Zhu, sa hotel ng gabing iyon. Mula rito, maaaring tapusin na ang ebidensyang ibinigay ng akusado ay may malinaw na mga butas. Kaya naman, aming pinag-aalinlanganan ang peking ebidensya ng akusado. Papatayin kita, ginastos mo ang pera ko. Pangahas mong ipakita ang mukha mo. Kumalma ka. Ikaw, Huminahon ka. Pinilit mo ako, gusto mo, akong makasama. At muntik mo akong mapaalis. Sa eskwela, bukod pa riyan, ikinakaso mo si Cheng. Karapat dapat ka dyan. bubugbugin kita hanggang mamatay. Batay sa mga katotohanan at batas, narito ang hatol ng hukuma. Ang akusadong si Zhu Baomei nagpakalat ng peking at paninirang impormasyon at gumawa ng mga trending topic. Sinadyang gumawa at magkalat ng kasinungalingan. Ayon sa Artikulo 246 ng Kodigo Penal ng People's Republic of China, ang akusadong si Zhu Baomei ay nahatulan ng paninirang puri at pananagutin sa kriminal na paraan. Miss Cheng, mayroon po ba kayo sasabihin ukol sa kasong ito? Ang lahat ng karagdagang tanong ay sasagutin ng aking abogado. Shen Yu, kayo naman po. Umuwi na tayo, ang aking abogado.